boses po kahapon po ito sa street, no? Matapos po kasi yung naging briefing ni VP Sara sa Duterte Street, may nagdala ng ice cream. Nakikain ako ng ice cream, bagamat bawal. At yan po nangyari. Completely wala po akong boses kahapon. Ang sabi ko nga, kung yung mga ilang tao rito sa dahig, hindi naman nagtagumpay sa panunupil ng karapatan ng malayang pananalita, aba yung weather ng Hague, yung init tapos lamig ang siyang nagtagumpay. At least kagabi na nasupil ang aking karapatan ng malayang pananalita kasi nang wala completely ang aking boses. So ngayon naman po, kahit papano, sana maintindihan ninyo mga sinasabi ko. Well, malungkot po ang topic natin ngayon kasi kahapon sa kauna-unahang pagkakataon, inamin ni BP Sara na naghuling habilin na si Tatay Digong. Tatapatin ko po kayo, no, na bago po lumabas ang kung sino man ang bibisita kay Tatay Digong, lagi kong sinasabihan, let's be cheerful, sabihin natin na he's doing okay and that nothing to worry about. Kasi alam naman namin na ang dami nagmamahal kay Tatay Digong at there's no point na ma-concern yung mga supporters si Tatay Digong kung sasabihin natin na medyo hindi okay ang lagay ni Tatay Digong. Pero nanggaling na rin kay VP Sara, no, na naghuling habili na siya. At talaga naman pong nung sinasabi niya yan, nais ko maiyak, no, dahil alam ko naman talaga na masama ang loob niya. Alam ko na napakalungkot niya ngayon. Alam ko na hindi niya matanggap ang naging kapalaran niya na husgahan ng mga dayuhan sa isang bayan na hindi kanyang bayang sinilangan, no? At ako mismo, no, dahil ako nga, 2 beses nag-aral sa abroad, 2 beses nagturo sa abroad, palagi ko umuwi. Alam ko kung gano'ng kahalaga na at least yung mga huling araw ng isang tao ay naroroon sa kanyang lupang sinilangan. So, kumbaga, the cat is out of the bag. Naghuling habilin na po si Tatay Digong. At sa tingin ko naman, bagamat si VP Sara ay sinabi kong woman of steel, na hindi siya talaga nahahabag, hindi gaya ng 2 lalaking kapatid na talagang hindi na makaharap sa tao matapos ang kanilang mga huling bisita kay Tatay Digong. Si VP Sara ang sabi, well, baka naman normal yan sa mga 80 anyos na napaplano na talaga kung paano nila gustong maghuling habilin sa bayan, no? At sa kaso nga ni Tatay Digong, ang sabi ni VP Sara, gusto niyang makremate. Ayaw niyang magpalibing. At gusto niya, kung dito siya mamamatay sa Netherlands, dito na siya i-cremate. At iuwi na lang ang kanyang abo sa Pilipinas. Sinabi ni BP Sara na hindi siya sigurado kung siya ay susunod dun sa huling habilin ni Tatay Digong, bagamat napakahirap naman sumuway sa huling habilin. Dahil lang sabi ni BP Sara, hindi siya sang-ayon sa cremation. Ang gusto niya maiuwi pa rin ang kanyang tatay sa Pilipinas. So mga kaibigan, mga kababayan, narito na tayo sa punto na pinag-uusapan natin ang huling habilin na ni Tatay Digong. Napakalungkot po. Well, hindi naman natin sinasabi na hindi dapat talaga maghuling habilin ng isang 80 anyos dahil alam naman natin na yung kasabihan, no, there's no other certain thing than death and taxes in this life. So alam natin lahat tayo, from ash, we shall go back to ash. Nakasulat din yan sa Biblia. Pero malungkot lang kay Tatay Digong, kung paano na sa kanyang huling habilin, kung paano magtatapos ang kanyang legacy dito sa mundong ito. Siya, sabi nga niya, kapag siya ay namatay dito sa Netherlands at naririnig naman natin na talagang butot balat na si Tatay Digong at wala nang gamot, alam na natin na baka meron talagang dahilan kung bakit naghuhuling habilin na ang Tatay Digong, hindi lang ang kanyang edad. Napakalungkot kasi si Tatay Digong po, unang-una, sa ating kasaysayan, no, siya lang po ang kauna-unang presidente matapos ni FDR na hindi pinakulong ang sumunod na presidente sa kanya. Si Erap Estrada, pinakulong. Si Gloria Macapagal Arroyo, pinakulong. Pero si Tatay Digong, bagamat po pwede niyang benggahin si Noynoy Aquino, hindi naman niya ginawa yan. Ang katunayan yan sa mga dilawan, wag mo po natin kalimutan na noong panahon ng 1986, ang Mami Soledad niya at saka si Tatay Digong ay talagang sumuporta
kay Cory Aquino. At nung tinanong ko siya, nung ako'y nagtatrabaho pa sa kanya, kung bakit sumuporta sila kay Cory Aquino, ang sagot niya sa akin, kasi at that point, talagang si Marcos, wala ng control sa militar. At para sa ikabubuti ng bayan, sumuporta na talaga sila kay Cory Aquino, no? So, wag po natin kakalimutan yung ganyang aspeto ng buhay ni Tatay Digong. Nakakalungkot na yung mga dilawan ngayon at mga pinklawan, bagamat yung panahon na naging presidente si Tatay Digong at ang kanyang nanay ay solid supporter ni Tita Cory, kinalimutan na ng mga dilawan yan at minabuti nila na makipag-alyansa ngayon sa mga Marcoses na kinasusuklaman talaga ni Cory Aquino dahil nga sa pagduda na pinatay nila si Ninoy Aquino. Well, ang katotohanan po niyan, pati naman si VP Sara pinaalala sa mga loyalist, sa mga kurista na ang talagang dahilan kung bakit hindi mapapatawad ng mga dilawan ang mga Marcoses ay yung duda na sila nagpapatay kay Ninoy Aquino. At nung minsan nga nag-articulate ng concern itong si VP Sara na makaganyan din ang maging kapalaran ni Tatay Digong kung siya'y mananatili sa Pilipinas. Yan yung konteksto ng sinasabi nila na siguro blessing in disguise na nasa Hague siya ngayon kasi malayo siya sa pagpatay, no, na sinapit siyempre ni Ninoy Aquino. But anyway, dahil nga naghuling habili na si Tatay Digong, balikan natin talaga kung sino si Tatay Digong. No? Siya po ay pumasok ng politika matapos maging piskal sa panahon ni Cory Aquino. Dahil po sumuporta siya at ang kanyang nanay kay Cory Aquino, siya po ay na talaga unang-una bilang Vice Mayor OIC ng Davao City. Gaya po ni Jojo Binay, sila ay nagsimula ng kanilang karera sa politika bilang appointive OIC. Ang nag-appoint po sa kanila ay siyempre si Presidente upon recommendation of Nene Pimentel ng PDP Laban. Kaya naman po, iyan ang ugat ng ties ni Tatay Digong sa PDP Laban dahil pinagkatiwalaan siya ni Nene Aquino ng PDP Laban na maging OIC Vice Mayor ng Davao City. Matapos po maging OIC Vice Mayor, siya po itong kabunan ng mayor at alam na po natin na for 3 terms siya ay naging mayor at matapos yan ay naging kongresista, tapos nag 3-term mayor again, tapos nag-vice mayor kay Inday Sara at nag-mayor muli at naging presidente ng Pilipinas. Marami po talagang nagulat na siya ay naging presidente, pero ang tingin ko kaya naging surprise winner siya doon sa eleksyon na yon kung saan ang dapat na naging frontrunner ay yung manok ng presidente na si Marojas ay dahil nga sa kaplastikan ni Marojas at ng mga dilawan ng mga panahon na yon. Mantakin nyo, alam naman natin na galing siya sa isang pinakamayamang pamilya sa Pilipinas, itong si Marojas, nagpasikat sa kanya Mr. Palengke. Instead of Mr. Palengke, siya pala yung nagmamay-ari ng palengke, yung farmer's market. At siyempre, yan yung pinula sa kanya, no? Na puro kaplastikan, puro pagpapanggap ang kanyang kandidatura. At yan ang dahilan din kung bakit ang taong bayan, isinuka na yung mga trapo. Kasi ang gusto ng mga taong bayan Pilipino, nung hinala nila si Tatay Digong, gusto nila yung totoo. Yung taong totoo, hindi nagpapanggap. Ito si Tatay Digong, nagmumura, na inaamin na babaero siya, pero ang sinasabi niya, matinding pagmamahal ko sa ating bayan, sa inang bayan. So bagamat inamin niya ang lahat ng mga dapat sana itinatago ng mga trapo, yung mayroon siyang mahigit na isang asawa, at yung kanyang mga pagmumura, at saka yung kanyang pulisiya sa Davao na zero tolerance sa droga, yan ang dahilan kung bakit minahal siya ng taong bayan. Minahal siya dahil siya ay totoo. At sa politika naman talaga ng Pilipinas, alam natin na karamihan ng mga nananalo, lalong-lalo na bilang presidente, dahil doon sa tinatawag na manufactured charisma. Mga kaplastikan, mga pagpapanggap, no? Mga balat kayo. At si Tatay Digong was refreshing kasi for the first time, you see what you get. Walang tinatagong sikreto, walang pagpapanggap. Siya ay tao lamang, may mga pagkukulang, pero basihan niyo siya sa kanyang unang-una napatunayan ng pagmahal sa bayan at pangalawa, yung tinatawag natin political will.
yung kakayahan na mapatupad kung anong tama sa nakakarami. At yan nga po ay dahil nga dun sa kontrobersiya na hinaharap niya ngayon dito sa ICC, yung di umano ay Davao Death Squad at yung mga extralegal killings di umano ng mga drug suspects, no? Pero si Tatay Digong, bagamat ako po'y naniniwala na bilang abogado, iba yung pananalita sa ginagawa, pero yung pananalita ay importante para mapadala ang mensahe. Naniniwala po talaga ako na hindi naman totoo yung mga paratang na 30,000 ang namatay sa kanya. Sa katunayan nga po, sa ICC, hanggang 43 deaths lang. At kaya nga sinasabi natin, kung 43 deaths, walang dahilan. Parang isang dayuhang hukuman ang siyang maghusga sa kanya dahil kayang-kaya naman ng Pilipinong hukuman na yan ay husgahan at litisin. Pagdating naman sa kanyang pagiging presidente, ako po, hindi talaga ako nagsimula bilang supporter ni Tatay Digong. Gaya ng maraming Pilipino po, ako ay nagkaroon ng pagdayo, malayong dayo, no? Ako po talaga, ang sinuportahan ko sa presidente dati, si Jojo Binay. Never po ako sumuporta sa Marcos, never ako sumuporta sa Dilawan. Pero si Jojo Binay ang sinuportahan ko dahil sa tingin ko ay meron siyang kakayahan at may karanasan at dahil napayaman nga niya Makati, pwede niya mapatuloy ang pagpapayaman ng buong Pilipinas. Ako po ay nagulat nung ako'y tinawagan, unang-una ni Senator Bongo at later on ni Presidente Duterte mismo na nag-iimbita na maging kanyang tagapagsalita. Nasa Kongreso po ako noon. 1.5 taon na akong nasa Kongreso. At nung ako po'y tumakbo, number 6 po sa lahat ng party list yung aking naging partido. Pero, bago ako tinawagan yan, ano ba yung mga naging past dealings ko kay Tatay Digong? Well, unang-una po, no? Una ko siya nakilala dahil nga dito sa burlesking incident, kung saan pinukulong ni dating Speaker Nograles itong Alexander Adonis, isang mamamahayag ng, kung hindi ako nagkakamali, yung Radio Mindanao Network, no? Kung saan ibinalita niya at isinadrama niya, isinadula niya yung nangyari kay Speaker Nograles nung nahuli ng asawa nung asawang koronel nung babae na kasiping niya sa isang hotel sa Makati. At di umano nga, itong dating speaker ay nagtatakbo hubad-hubad sa lobby, sa corridor sa isang Makati hotel. Now, pinakulong po siya at habang siya ay nakakulong na sa Davao Penal Colony, napagbigay alam sa akin kung anong dinaras niya. Ako naman po sa mulat-mula, ang aking advokasya ay ang karapatan ng malayang pananalita. Kaya nga po nung sinupil ako dito sa Dahig, pangalawang beses lang po yan at tinangka akong supilin. Yung unang beses ay isang komperensya po on freedom of religion. Kasi kasama ko yung isang Katoliko at ang aking PowerPoint presentation ay tungkol dun sa politisismo. Yung isang artwork na merong bayag at kamukha ni Kristo na dinimanda ang CCP dahil pinayagan na ma-exhibit yan. Kami po itong yung abogado ng artist at syempre ng CCP na rin at napadismiss namin yung kaso kasi nga kabahagi ng karapatan ng malayang pananalita or freedom of expression yung artwork na yan. No? Now, ang nangyari po doon sa unang-unang pagtatangka na ako'y supilin dahil ipapakita ko yung larawan na naging kontrobersyal doon sa politisismo. Ang sabi ng Katoliko na Rabid na nagsasalita rin doon sa forum na Freedom of Religion sa Brigham Young University, no? Ito yung mga Mormons. Wag daw ipakita, wag daw akong payagang ipakita yung aking slide dahil yan ay offensive to religious feelings. Ang sabi ko doon sa mga organizers, napakalayo ng Utah para ako'y mag-deliver ng aking PowerPoint presentation tungkol sa politisismo at ang kahalagahan nga nito ay kabahagi ng freedom of expression at ang kabahagi ng freedom of religion ang freedom of expression. Kasi kung tutol ka sa teolohiya ng isang pananampalataya, ang panlaban mo ay mas mabuting pananampalataya. Yan ang sabi ni Chief Justice Puno, no? The cure to bad theology is better theology. At ang sabi ko, I would rather not deliver my paper rather than be suppressed. So sabi ko sa kanila, you decide, but no one will stifle my freedom of expression, particularly in an academic conference on freedom of religion.
where freedom of expression is equally important as the freedom to believe or freedom of religion. Nagkaroon po ng pag-antala sa programa kasi hindi talaga ako pumayag na magpresenta ng aking presentasyon kung hindi ako papayagan na ipakita yung politisismo. At in the end, pinayagan akong magpakita ng politisismo. So yung nangyari po dito sa The Hague, na ang abong akala namin ay miscommunication lang, pero ang totoo pala ay talagang may mga puwersa na ayaw ma-offend si Amy Marcos kapag kami nagvangag-vangag. Yan po yung pangalawang pagkakataon na tinangka na supilin ng aking karapatan ng malayang pananalita at hindi naman po ako pumayag. Wala po akong personal na atake laban kanino sa nangyari sa The Hague. Ang aking binitawang salita lamang ay kung si Marcos Sr. at si Marcos Jr. hindi ako nasupil sa aking pananalita, wala pa sigurong kahit sino na po pwedeng sumupil sa akin. Anyway, going back, kaya naman po importante itong malayang pananalita, doon po kami unang nagkita ni Mayor Digong Duterte. Dahil nagsabi ako na merong remedyo doon sa mamamayag na pinukulong ni Speaker Nograles. At talaga naman pong doon sa finding ng UN Committee on Human Rights, hinighlight din ng komite bakit napakabilis ng conviction. Siyempre, speaker yung nagrereklamo, dinimanda sa kanyang distrito mismo ng Davao City. Natural, napakabilis ng pagkakakulong. At ang sabi ko nga kay then Mayor Duterte ay meron po tayong pwedeng solusyon dyan kung hindi man magiging dahilan para siya ay mapalabas kaagad ng kulungan. Ito po ay magiging dahilan para wala ng ibang mamamahayag na makukulong dahil sa kanilang propesyon ng malayang pamamahayag. Hindi naniwala una si Mayor Digong na may ganyang remedyo. Kaya nga nung kami nanalo, at itong dahilan kung bakit kinukonsulta niya ako dati sa ICC, sabi niya po pwede pala yun ng isang international body gaya ng UN Committee on Human Rights ay magsabi na mali ang naging desisyon ng isang lokal na hukuman. Yun po yung kauna-unahang pagkakataon na na-realize niya kung gaano kaimportante ang international law na po pwedeng masabi na mali ang desisyon ng isang lokal na hukuman, bagamat ito ay isang dayuhang body. Now, ang susunod na pagkakataon po na nagkaroon ako ng inkwentro kay Mayor Digong ay doon na sa Maguindanao Massacre. Again, kaya naman po kami na-involve sa Maguindanao Massacre kasi po ang pagpatay ng mamamahayag, yan po ay ang pinakamatinding pamamaraan para supilin ang karapatan ng malayang pamamahayag. 32 po yung mga mamamahayag na napaslang. So 32 counts na nalabag ang karapatan ng malayang pamamahayag. At kapag linabag mo ang karapatan ng mga malayang pamamahayag, hindi lang po yung buhay ng mamamayan ang nasupil at napatay, kundi yung karapatan ng taong bayan mismo na magkaroon ng impormasyon sa mga bagay-bagay na nakaka-apekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Mahigit 10 taon po ang ginugol namin sa Vista dyan. Siguro po, by way of hindsight, hindi ko alam kung tama yung naging desisyon namin kasi yung aming Center for International Law na aking sinimulan po, ang kanyang mandato ay talaga magsampa ng kaso sa Korte Suprema ng Pilipinas para nga po mapalakas yung ties ng domestic law with international law. Pero nangyari dahil kami pumasok ng appearance as private prosecutors sa Maguindanao Massacre, naubos ang oras namin at ang resources namin sa paglilitis. But anyway, na-convict naman po namin yung mga pumatay ng mga mamamahayag at bagamat nagkakaroon po ng pending appeal pa, message has been sent na hindi po pwedeng pumatay, lalong-lalo na ng mga periodista and get away with it. Dahil pag pumatay ka ng periodista, talagang dagok yan sa karapatang mabuhay, dagok yan sa karapatan ng malayang pamamahayag, dagok yan sa karapatan ng taong bayan sa impormasyon. Matapos po yan, nagkaroon kami ng insidente sa PAL. Pabalik-balik po kasi nga ako ng Mindanao dahil sa Maguindanao Massacre. Nung minsan, na-delay yung PAL, nakasakay na kami sa eroplano. Tanghalian na yun. Mahigit 1 oras na kami nakaupo, walang pagkain. So ako naman, very calm, kinausap ko yung bursar, yung head stewardess. At nagkaroon kami ng konting usapin kung bakit kinakailangan sila magbigay ng pagkain dahil tanghalian na at napakatagal ng delay.
Siguro mga 10 minutos ka ako nakipagbalik-taktakan, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga pasahero. At after about 10 minutes of discussion, na pumayag ko naman na yung PAL flight na yon na humingi ng pagkain ng sandwiches at ng tubig para sa lahat ng pasahero. Kinalapit ako ni Mayor. Hindi ko alam na nasa likod ko pala siya habang ako'y nakikipagbalitaktakan doon sa flight bursar. Sabi niya, "Ang galing mo talaga. Kaya idol na idol kita." Yan po yung tatlong okasyon na nagkaroon ako ng enkuwentro kay Tatay Digong. Ang pang-apat na nagkita kami sa airport ng Davao, panahon na po ng eleksyon ng 2016 at humingi po ako ng suporta sa kanya para sa aking party list. Sabi niya, "Bong, tulungan ito, tulungan." Okay. So anyway, binigyan po ako ng isang distrito ni Tatay Digong noong 2016 election. Dahilan kung bakit number 6 yung aking party list sa lahat ng mga partido. Now, nung ako po'y nasa Kongreso, nagkaroon ako ng napakadaming enkuwentro kay Tatay Digong. Bakit? Kasi alam ko bilang dating staff member sa Kamara, ang susi para maisabatas ang lahat ng mga panukalang batas na iyong hinain bilang isang kongresista ay para ma-certify urgent. So ako po, talagang dahil kakilala ko naman si Tatay Digong, dahil nga kay Alexander Adonis, dahil sa Maguindanao Massacre, nakikipag-communicate po ako sa kanya na kung po pwede, bigyan at isama sa legislative agenda niya yung aking mga panukalang batas. Ginawa naman po niya yan. In fact, isa sa dahilan kung bakit ako'y tumutol sa appointment ni Secretary Obial bilang kalihim ng Secretary of Health, ang presidente, si Tatay Digong, sinabi na niya, nakabahagi ng legislative agenda niya yung universal health care. Samantalang ito namang si Obial, nung nagpunta ng mababang kapulungan, abay, hindi kasama sa kanyang legislative agenda ang universal health care kasi hindi pa rin natin kaya bayaran ng universal health care. Kaya nga po, galit na galit ako noon dahil pinangako na sa akin ni Tatay Digong na suportado niya ang universal health care. At yan naman po talaga ang number 1 priority ko nung ako'y naging kongresista dahil kasi nangyari sa nanay ko na bagamat hindi siya mahirap, talaga namang ni isang kusing walang natira sa kanya dahil siya ay nagda-dialysis ng 4 times a week doon sa mga huling panahon niya sa mundong ibabaw, no?